Huwag mong i-scroll o alam mong ordinaryong damit lang ito. Ang t-shirt na suot ng shooter sa Tacloban noong June 22 ay simbolo ng isang madilim na kulto. Bilang isang pulis, tatanungin kita, alam mo ba ang totoong sinusuot ng anak mo? Bakit AMFDM ang marka ng t-shirt? Hindi ito fashion. Isa itong statement ng nihilism o wala pakialam sa buhay. Ito ang eksaktong suot ng mga killer sa Columbine High School Massacre noong 1999. Sinasadya nilang gayahin ito para maging mga bayaning kontrabida sa sarili nilang kwento. At paano kami nakakasiguro? Ayon kay PNP spokesperson the Police motive of the Colonel crime Alan is Reyco, grudge for school bullying. hindi ito hula. Ang motibo ay dahil sa matinding galit sa bullying. Kumpirmado ito dahil umamin mismo ang mga suspek na edad 14 at 15 sa mga investigador. Airtight ang ebidensya namin. Nang kunin ang mga cellphone nila, nakita sa mga group chat ang mismong pagpaplano. Inaral nila ang batas. Alam nilang minor de edad sila sa ilalim ng batas na Republic Act 9344. Kaya naisip nilang makakatakas sila sa kulungan. Pero saan galing ganitong kaharasan? Sa mga nilalaro nila. Kinumpirma ng CICC na humaling sila sa Gore Box. Isang laro kung saan ang pagpatay, pagtaga at barilan ay ginagawang santuwaan. Namamanhid ang utak ng mga bata sa totoong dugo at sakit. Kaya tigilan natin ang fake news. Kesyo, inaasar lang sa gupit, ang bullying ang nag-umpisa ng apoy, pero ang internet ang gasolina. Tinatawag itong nihilistic, violent extremism. Naging radical sila dahil sa napapanood sa online. At para linawin kung saan galing ang baril, ninakaw ito sa loob ng sarili nilang bahay. Isang Glock na 9mm na pag-aari ng kamag-anak nilang pulis. At isang .38 caliber revolver na nakarehistro sa isang security agency. Ito ay kapabayaan sa pagtatago ng armas. Sa kabila ng trahedyang ito, hindi natin makakalimutan si Chris Lawrence Fabian, isang 15 taong gulang na Boy Scout. Binuwis niya ang sariling buhay para harangin ang pinto at iligtas ang mga kaklase niya sa pamamaril. Mga magulang, pakinggan niyo ito ng mabuti. Ang pinakamalaking panganib ngayon ay wala sa kalsada. Nasa loob ng kwarto ng anak niyo. Akala niyo ligtas sila dahil nasa loob sila ng bahay. Ang totoo, nabibrinwa sila sa loob mismo ng cellphone nila. Responsibilidad niyong suriin ang ginagawa nila. Hindi sapat na pinapakain niyo lang sila. Tingnan niyo sino chinachat nila, nilalaro nila, at anong mensahe ng mga t-shirt na binibili nila online. Kaalaman ang unang depensa ninyo. Nagpapatrolya kami at tinututukan ang cybercrime. Ngunit ang kaligtasan ng komunidad ay nagsisimula sa hapagkainan ng pamilya. Bantayan natin sila bago maging biktima o maging suspect. Ang kawalan ng pakialam ay nagdudulot ng trahedya. I-share mo ang bidyong ito sa kapwa mo magulang para maging alerto ang lahat. Dahil uulitin ko,